May nabanggit si Brad Pitt kanina na mga construction worker. May kwento lang ako isang construction worker. Oh. Tuwing lalabas siya sa isang kanya pinagkatrabahuan, alas 5 ng hapon, may dala siyang isang kartilya, yung wheelbarrow. Tapos sa ibabaw ng kartilya, tedat siya, merong maliit na box ng kusot. Alam niyo yan, yung pinagkataman. So sabi ng gwardiya, ano yan? Kusot lang boss, project nung anak ko. And then, okay, dumaan siya. Pangalawang araw, Martes, may dala ulit siyang kartilya, pa-out. Sabi ng gwardiya, ano na naman yan? Boss, kinapos yung kusot project nung anak ko. Tinignan, chinek mabuti. Sige, labas ka na. Pangatlong araw, Miyerkules, may dala ulit na kartilya, may maliit na box sa ibabaw. Sabi ng gwardiya, duda ako sa'yo parang may ninanakaw ka sa kumpanya Wala po sir, check nyo. Pag-check ng box, kusot nga. Sige, daan ka na. Pagdating ng Huwebes, ika-4 na araw na bad trip na gwardiya, alam mo, meron kang kinukuha rito sa kumpanya na hindi ko malaman Ano ba yung ninanakaw mo? Okay? Kasi nararamdaman ko meron. Hindi kita isusumbong sa boss natin. Sabi nung construction worker, actually boss, nagnanakaw ako ng kartilya. Sabi gano'n. So, alam mo yun, minsan, ang greatest danger natin is letting the urgent things overshadow the important thing. Ibig sabihin, namubuhay po tayo sa panahon na marami tayong ginagawang urgent. Sa dami, notification, deadline, trabaho, errands, quota, ministry, sa kaso ko. Alam mo yun, parang lahat importante. Pero hindi ibig sabihin urgent, importante. Okay? Pwedeng importante yung pwedeng urgent yung importante, pero mag-ingat tayo kung na tayo nabobombard ng sangkatutak na urgent na bagay, baka naman ma-end up tayo walang naging ending na na-accomplish tayo importante. Yan ang kwento ni Martha at ni Mary. Busy silang si Martha sa pag-aalaga kay Jesus nung dumalo sa bahay nila, samantala si Maria nakaupo lang doon sa paanan ni Jesus. At para maraming Kristiyano ngayon, sobrang busy sa ministry, we have activity but little intimacy. Productivity po pero little peace. We know that the Bible po may gustong sabihin diyan. Sabi ni Jesus kay Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Sabi niya sa Lucas 10:42, ngunit isang bagay lang ang kailangan. At itong pinili ng kapatid mo si Maria, mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Very short lang po. Number 1, choose His presence over pressure. Martha was distracted, si Mary nakaupo sa paanan ni Jesus. Hindi po masama si Martha, but she's just busy with too many things na sobrang hindi naman po pala mahalaga dahil yung presensya ng Diyos na miss out niya. Pressure always pushes us. Yung presence ng Diyos always pulls us. Pangalawa po, choose devotion over distraction. Distraction po, ang Greek word po niyan, pulled in different direction. Ibig sabihin, humihila sa'yo maraming iba't ibang direksyon. Pagka ikaw'y distracted, you're so focused on a lot of things, parang yung schedule mo minsan sa umaga, pero wala tayong gaanong naka-accomplish at the end of the day. Jack of many trades. So yung devotion niya was simple. Si Mary, sit, listen, and receive from Jesus. And thirdly, choose the better portion which is eternal more than the temporal. Sabi ni Jesus kay Mary, mas maganda pinili mo. Wala makakakuha na to sa iyo. Jesus didn't say Mary choose something good. He said she chose something eternal, secure, at hindi magagalaw ni naman. Alam niyo po, lahat sa buhay can be taken away. Yung health, yung ninanakaw ng mga illegal na immoral na mga ninanakaw ng mga politicians natin. Okay, yung success, reputasyon, lahat po yan mawawala. Pag ikay nasa kabaong na, lahat yan ay wala ng silbi. Pero yung may presensya ng Diyos ang buhay mo, kasama mo si Jesus kahit ikay mamatay. No one can take that away from you. Kaya mag-ingat lang po tayo. Are we so focused on the distraction and urgent things in life that it overshadows important things in life, which is the presence of God, a relationship with God, and having eternal life, which is the most important dito sa lupa na makamta natin pag tayo namatay. Lucas 10:42, ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Tayo manalangin. Panginoon, marami kaming problema sa bansa. Lord, salamat sa aking mga kapatid na si Ted at si Chacha na patuloy na kinakalampag ang aming mga taong bayan sa huwag susuko at huwag kaming bibigay dito, Lord, sa paulit-ulit na lang. In fact, kung nanood kami ng General Luna na movie, parang ganun pa rin. Parang it's yesterday's newspaper. Parang walang pagbabago, Lord, sa bansa namin. Medyo marami lang umaalwa siguro ang buhay kahit papano. Pero Lord, pag tinignan namin, bakit pa ulit-ulit ang korupsyon, pag ulit-ulit ang pandarambong? Kasi Lord God, wala ka sa puso ng mga tao na to. Whether politician, government employee, negosyante. Lord, lahat naman kami, Lord God, one point in our lives, merong ganitong pagkakamali. Iba-iba lang ng degrees. Pero Lord, pag nakilala ka namin, doon nagkakaroon ng integrity, ng character. Doon nagkakaroon, Lord, ng relasyon sa'yo, magbibigay sa amin ng tamang daan. Kaya yun, Lord, dalangin namin. Alam ko, sila Manong Ted at si Chacha, Lord, kinakalampag nila, Lord, itong mga tao na to. Pero ako, Lord, kinakalampag ko yung langit. Lord,
magpakita ka naman sa mga tao na to. Magkaroon naman sila ng, kung meron man Lord natitirang konsensya, magkaroon naman sila Lord ng conviction na yung pera nila hindi nila madadala. Ngayon nga, puro kinakancel mga passport nila. Lord, tulungan mo sila Lord kung meron mang nangangarap pang mangurap, katulad ng mga ilang sinabi ni Brad Ted na nangungulit kay Senator Tito Sen. Lord, matauhan na sila na yung pera nila hindi nila madadala sa libingan nila. Hanggang ilan bang kailangan nilang pera, Lord God? Lord, bigyan mo sila ng contentment. At itong walang kabusugan, Lord, na greed, Lord, ay walang ending kundi impyerno lamang pag hindi sila nagkaroon ng relasyon sa iyo. Lord, tulungan mo sila. Kalampagin mo yung puso nila habang kinakalampag namin ang langit na magkaroon sila ng encounter sa iyo. Tulad ni Mary, who sat down on your feet. At yun lang ang mahalaga, your presence and your eternal life na ino-offer. In Jesus' name. Devotions. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.